Tinuruan nga ng ate niya si Cheska ng pagro-roller skate. Kita niyo naman, tuwan-tuwa siya. Nagkamali ka dyan, salampak ka dyan. May mga bagong pogo nga pala nakakulong dito sa may kulungan at sa sobrang init nga nagkakamatayan sila. Oh no! Pero bago nga sila mamatay, kakatayin na namin sila. Diyan nga, expert si pare nyo para may pampulutan. Nakita nyo naman, ang tirik ng araw. Tsaka kumain ng pugo equals high blood talaga. Pagagising nga ng umaga dyan, nakipaglaro na tong anak ko sa may kapitbahay. Tipong di pa kami nakakapagkape, nasa kapitbahay na kami. Hindi ko kasi maintindihan, Mare, bakit nagkikrave ako ng hagod. Buntis yata ako. Char. Yung totoo lang kasi, Mare, wala akong mambili ng baboy, kaya sa hagod na lang muna. Yung nakatipid ka na, iwas high blood pa. Kita nyo naman yung Mare nyo, seryoso sa panunungkit. Abay, Mare, makukuha mo ba lahat yan? Nakakapangalay din para sa leeg, Mare, ang manungkit. Buti na lang nandyan si pare. Tinulungan nga ako, kaso binali naman itong sanga. Abay, pare, hindi sa atin to, nanghihingi lang tayo. Nagkaroon tuloy sila ng itatanim uli. Hindi nga lang isa yung binali ng pare nyo. Oh no! Hindi ko na nga alam kung magpapasalamat pa ba ako dahil tinulungan niya ako. Ang kaso lang, Mare, pinagbabali niya yung sanga. Dahil madami na din itong nakuha namin. Ang sabi ko nga, tama na. Baka hindi na kasi makita yung ibang sahog, puro hagod na lang. Masarap kasi to ilagay sa pinakbet na may kamote. Kita nyo naman, fresh na fresh yung hagod. Katapos nga niya, pinalibang ko muna tong dalawa. Didate muna kasi kami ng pare nyo para bumili ng mga sahog. Tiyanggi kasi ngayon dito sa Gapan at napakadaming bili. Yun nga lang, Mare, pera ang kulang.